nakaraang video natin, pinag-usapan ang sahod ng SMAW welder plate at SMAW pipe welder. At ngayon naman, may nagtanong kung bakit mas mataas naman daw ang sahod ng welder kesa sa mga fitter. Kaya sige, tara, sagutin natin yan. Pero since kasali dito ang fitter kung saan hindi tayo kabilang, kaya ang isasagot ko dito ay base lang sa aking nalalaman at base na rin sa mga experience ko sa ibang company na napasukan ko maliban dito sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. At ihihiwalay ko din pala dito yung mga kabakal natin na tinatawag nating mga welder fabricator or mga rig welder dahil sila yung mga double combination ng welder at fitter na sa pagkakaalam ko din, lalo na sa abroad, na mas malaki ang sahod nila kesa sa ating mga regular welder at plain fitter. Although kung dito naman sa atin sa Pinas, ang sahod ng mga welder fabricator ay hindi nagkakalayo sa sahod ng mga welder or fitter. Pero sa kabuuan, mas malaki talaga ang sahod ng welder kesa sa mga fitter. At ito ang ilan sa mga alam kong dahilan kung bakit. Una, syempre, depende ulit yan sa company kung saan tayo nagtatrabaho. Gaya nga ng nasabi ko nung nakaraan, may mga company or agency na parehas lang ang pasahod nila sa lahat ng kanilang mga skilled worker. At may mga company din naman na ikinukonsidera nila ang category or pagkakaiba ng skill ng kanilang mga empleyado. Kaya magkakaiba din ang kanilang mga sahod depende sa skills na hawak or alam nila. Pangalawang dahilan naman is yung nature ng trabaho. Katulad sa welder, mahirap, mabusisi, at hindi rin basta-basta ang trabaho ng mga fitter. Sa isang magaling na fitter, minsan nakakakamot din sa ulo ang pag-interpret ng mga drawings, paghahanap ng mga materyales, pagle-layout, pagka-cutting, at syempre, pag-a-assemble ng mga materyales at pag-fit up. During fit up naman, may mga pagkakataong mano-mano ang kanilang paggawa, lalo na sa mga pagbubuhat ng materyales, ganun din sa paghihila ng chain blocks or pisik. Sa part naman nating mga welder, oo, hindi natin maitatanggi na may mga pagkakataon din naman talaga na hayahay or relax muna tayo habang hinihintay nating matapos ang fit up ng ating mga fitter. Or kung hindi naman, nag-a-assist lang tayo sa pag-fit up nila bilang isang tacker. Then, after fit up, saka naman tayo makakapaghinang. During welding naman, doon naman tayo babawian ng mga fitter dahil sila naman ang magpapahinga at tayo mga welder naman ang magtatrabaho. Sa paghihinang naman, dito tinitiis natin ang init ng welding lalo na kung medyo marami o malaki or makapal na tubo ang hinihinang natin na madalas halos mamula na yung ating mga mata at manginig ang kamay dahil sa init ng welding. Sobrang pananakit din ng katawan pagkatapos maghinang lalo na kung nasa magipit na pwesto ang hinangin. Yun bang pakiramdam na parang bumuhat ka ng 300 plus na kilo ng barbell kaya sobrang sakit ng bewang, likod at braso mo? Take note, hindi lang sa mga tulad naming sabihin na nating mga may edad na kaya nakakaranas na ng ganyan ha. Kasi alam ko na kahit yung mga bata-bata pang mga welder ay nakakaramdam or nakakaranas din ng ganyan lalo na kung maghapon silang maghinang. At dahil delikado at masama din ang epekto ng welding sa katawan, welder ang unang-unang nakakaranas ng hindi magandang dulot nito. Yung iba, dahil sa welding ay lumabo na ang kanilang mga mata, nagkasakit sa baga, nagkaroon ng sakit sa ulo, nagkakaproblema na sa paghinga, at nakakaranas din ng iba't ibang side effect ng welding. At dahil dumadaloy din ang kuryente habang naghihinang, may mga pagkakataon din na nakukuryente ang welder na maaaring magdulot sa kanya ng pagkaparalisado or kung hindi naman ay pagkawala ng kanyang buhay. Kaya sa madaling salita, mas delikado ang trabaho ng welder dahil nakataya dito ang kanyang kalusugan at ang kanyang buhay. Pangatlong dahilan kung bakit mas mataas ang sahod ng welder kesa sa fitter ay dahil naglalaan muna ng panahon, oras, hirap at sakripisyo ang welder para matuto. Kumbaga, pinagsikapan muna ng welder na pag-aralan ang welding bago siya natuto. At ang panghuling dahilan naman is yung hirap ng welder sa pag-apply ng trabaho. Ika nga ng iba, dadaan muna sila sa butas ng karayom bago sila makapasok. Dahil sa pag-apply lang ng trabaho bilang isang welder ay mahirap na. Mula sa mga requirements na mga papel na kailangan nilang i-produce or i-provide, sa interview na dapat nilang harapin, at higit sa lahat, ang pinakamahirap na part sa pag-a-apply ng welder, ang trade test na dapat nilang ipasa para matanggap sa trabaho. So, ilan lang ito sa mga dahilan kung bakit mas mataas ang sahod ng welder kesa sa mga fitter. Yung ibang mga dahilan ay nasa desisyon na ng company kung saan tayo nag-a-apply ng trabaho. Sabi ko nga, yung sahod natin mga skill ay nakasalalay pa rin sa ating mga employer or company dahil sila naman ang nagdi-decide sa kung anong halaga na sahod ang kaya nilang ibigay sa atin. Kaya, kung ano man ang dahilan ng pagkakaiba ng ating mga sahod, ay labas na tayo dyan. Dahil baka sabihin na naman ng mga basher ko dyan na ang laki ng sahod nyo, welding lang naman ang alam nyo. Or, sasabihin nila, hayahay lang kayo sa site, pero malaki sahod. Or, mas pagod ang mga fitter kaysa welder, kaya dapat mas malaki sahod. Kaya, uunahan ko rin sila ng sagot.
Eh di mag-welder din kayo para tumaas din ang sahod nyo. Problema pa ba namin yon? Di ba? So hanggang dito na lang ulit ang aking masasabi sa tanong ni Kuya. Pero syempre, bago ko tapusin ang video, shout out muna kina Edmond Sang Anoos, Nakario Betco Dinesliv. Salamat po sa panonood. See you next time. Bye!